Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Babalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin si Dr. Lev Zachary Pingol para pag-usapan naman ang responsible pet ownership. Papaano nga ba dapat alagaan ang ating mga pets? So, Doc Harry, welcome back po sa Health Check Plus. Maraming salamat, Teacher Eddie, sa pagpapaunlak sa akin ito sa inyong programang Health Check Plus. Doc Harry, simulan na po natin ang pagkakwentuhan, pero i-connect ko lang po yung ating unang kwentuhan sa ating usapang kalusugan, no? Bakit po ba tumataas yung cases ng mga rabies tuwing summer o kapag mainit po ang panahon? So, yung rabies, tumataas yung cases niya usually dahil sa movement, hindi naman dahil mainit sa atin or dahil mas mataas yung araw. Madalas pag summer kasi, ito yung mga panahon na wala pasok yung mga bata, bakasyon. So, yung movement from the streets, ganyan, very common. So, syempre, kung ang mga stray dogs and stray cats nasa paligid lang, mas marami silang pwedeng mabiktima sa pag-summer. Pero, hindi related ang rabies sa init ng panahon. So, all year round, basta may rabies yung ating may mga rabies sa area, pwede silang maka-infect. So kahit December or January or Burr month, as long na merong mga cases doon or may mga infected, nagkakaroon. So hindi naman siya tumutubo tuwing mainit na panahon. So nakadepende siya doon sa population ng isang lugar. Lalo na kunyari, mas maraming stray dogs, stray cats. Yun po pala yun, no? So sa movement pala ng ating mga aso at pusa at ang ating mga naka-summer break din, Doc Harry, tama po? Tama po. Pero Doc Harry, meron po kaming isang question dito, tanong ng isang health checker. Totoo daw po ba na mas mataas ang rabies ng pusa kesa sa aso? Ayan. So, yung rabies ng pusa versus sa aso is the same. So, mas common lang kasi na ang pusa is mas maraming stray kasi mas mabilis silang dumami kaysa sa dogs. So, pagdating naman sa lakas ng rabies, as long na hindi vaccinated and infected yung ating alaga from dogs and even sa cat, it's the same level. So, kunyari, kung ang pusa, nakagat po kayo, mas masakit lang kasi yung kagat ng pusa versus sa dogs. So, by experience yan. So, mas pino yung ipin nila. Kaya minsan pag nakagat tayo ng pusa, kunyari, kagat ka lang sa kamay, hindi lang ito yung masakit. Buong braso mo sumasakit. Hindi tulad minsan sa dogs na pag nakalmot ka or nakagat ka, nadaptisan ka, sa isang certain areas lang. So, hindi naman ibig sabihin pag ganun, mas malakas yung rabies ng pusa. So, mas madalas, mas masakit lang silang kumagat kasi mas pino yung ipin. Pero pagdating sa level ng virus, as long na na-develop na sa utak yung rabies sa isang pasyente o isang alaga, pare-parehas na naman. Saka nakadepende rin po kung saan makakagat. So, rabies sa pusa and sa dogs, hindi po totoo. Mas malakas sa pusa. It's parehas lang po sila. So, sa ating mga health checker, yung mga nagtanong po dyan, no, kung mas mataas ang rabies ng pusa kaysa sa aso, pareho lang po, no, na mataas ang kanilang level. Pero, Doc Harry, nabanggit niyo po kanina na pwede pong magpabakuna ang ating mga aso at pusa laban sa rabies. Required po ba ito na bakunahan ang ating mga aso at pusa na alaga laban sa rabies? Oo, required siya mapa-indoor man yung alaga natin, yung mga tinatawag din working dogs na nakikita yung sangot. So, kahit nasa loob ng bahay, required na magpabakuna ng rabies. Ngayon po kasi nasa batas din po ngayon na kailangan nagpapabakuna tayo ng ating alaga. Ito yung nasa Anti-Rabies of 2007, parang Republic Act 9284, kung hindi ako nagkakamali. Pero batas po siya.
So may mga kaukulang parusa pag ating alaga ay walang bakuna, lalo na kung sila po ay nakadisgrasya. Kasi once na, syempre nakadisgrasya yan, ang ibig sabihin ng disgrasya ay nakakagat, nakakalmot, kasi ang ating alaga, binuwalk natin sa labas yan, lalo na sa mga dogs na parte ng exercise nila or parang habit nila na minsan din natin maiwasan na mayroon silang na aksidente like nakakalmot or nadadapnisan. So once na may nadisgrasya sila, siyempre ang mga owners, ang mga fur parent, responsibility nila na ipagamot yung nadisgrasyang alaga. So yung sa vaccine po na yun, kasi mahaba yung vaccine sa human, hindi lang siya usually initially is 3. So at least kung may napapakita po kayong record na bakunado yung alaga natin, madalas hindi natatapos yun. Yung series of vaccines for human, madalas hanggang 3 lang. Kasi magkano rin po magpabakuna, hindi din biro magpabakuna ng tao. So hindi lang naman po ito by the hundreds, usually 1,000 pesos. 1.5 yung pinaka-alam po minimum per visit. So at least kung may bakuna po yung ating alaga na minimize yung risk or yung chances na nagkaka-rabies po yung ating mga nadidisgrasya same with sa ating alaga. And at the same time, economically, hindi siya masakit sa bulsa kasi mahal magpabakuna na tao. Yun po pala yung Doc Harry, no? Pero alam niyo po, Doc Harry, meron din po kung mga aso, no? So, totoo po yan, napakamahal po kapag po tayo ay nakagat. Pero tulad nga po nung nabanggitin niyo, dahil kahit na bakunado ang aking mga alaga, kailangan pa rin pong pumunta ng Animal Bite Center. Pero libre po sa mga government hospitals, no? Pero medyo mahaba po yung pila, pero ito po ay libre, ano? Okay. Pero pag po sa mga private clinics, Doc, totoo po yan, mahina ang 1,500 sa isang turok, no? So sa ating mga health checkers, very important po na ipa-update ang ating mga bakuna natin po at ng ating mga alaga. At dahil po dyan, Doc Harry, ano po ba yung maitutulong ng pagbabakuna sa ating mga alagang hayop? Tulad na banggit po ninyo kanina, rabies lang po ba ang binabakuna sa ating mga alaga? Ano-ano pa po ba yung mga iba pang mga kailangan na bakuna ng aming mga alagang hayop? Ganda ng tanong, no? So usually, rabies kasi yung pinakalaging concern pagdating sa community natin. Pero hindi lang kasi rabies yung nadadala ng mga alaga natin from usually dogs na concerning sa community. So isa din dito yung tinatawag na leptospirosis. So yung leptospirosis, may bakuna rin po yan na kasama po siya sa 5-in-1, 6-in-1 or yung 8-in-1 na vaccine po sa alaga natin. So daming bakuna, 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1. Kahit saan naman po doon parang upgraded versions nila yun. Pero syempre, mas premium, mas maganda kasi mas kompleto sa protection. So aside from rabies, sinasuggest ko din na nagpapapakuna sila nung kanilang mga antiviral, yung nga po yung 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1. And then, common din po na naproprotektahan, hindi lang po kasi rabies lepto yung nakakahawa sa human. Even po galis kasi may galis aso na tinatawag, ito yung Sarcoptes caevis. So, common itong nakikita sa bata. So, ina-advise din namin na pinoproteksyonan din sa mga parasitiko yung ating mga alaga. Kasi marami naman pong pang-protection sa mga alaga natin para maiwasan dito mga galis-galis natin. So, maraming brand sa market na easily available naman po. Basta ano lang po sa ating mga veterinaryo kasi ano po ito, prescription. So, hindi siya nabibili basta-basta. May proper dosage po kasi siya. So, yun po yung mga kailangan natin protektahan, yung rabies, ito yung mga essential or na protection or immunization. Yung rabies, yung 5-in-1, or yung 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1, and also for the parasite. So, meron to yung deworming, tick and flea, and also yung parasite. So, nasa isang gamot lang na. So, yun yung mga kailangan. Ayan, no? So, ang dami pong kailangan na intindihin, no? So, hindi biro, Doc Harry, no, na magkaroon ng isang pet, tama po ba? So, kasi parang ano yan, ngayon, napansin ko din mula 2010 to 2010 for 2025 na majority din ng mga ibang magpa-partners is napupunta minsan sa animal yung kanilang atensyon pagkakaroon ng fur babies na tinatawag. So, from there, syempre, kailangan mo din
ano din, responsible tayo kasi may mga ibang sakit din na pwedeng makuha from our pets na kailangang maproteksyonan na kasi mahirap dyan mamaya yung isa dito yung rabies na hindi natin maiwasan lalo na minsan hinahalikan natin yung mga alaga natin syempre to show affection and vice versa yung mga alaga na dinidilaan tayo. So yun po yung sa simple paglalaway kaya napaka-importante ng mga protection bakuna sa ating mga alaga para mas madali natin sila maalagaan, maibigay natin yung love natin sa kanila, lalo na pagprotektado po sila. Ayan, magandang reminder mula kay Doc Harry na kailangan ay itong mga bakuna at yung mga laban para sa parasitiko at viruses, no, ay naibibigay natin sa ating mga fur babies o mga alagang hayop, no, para tayo din ay protektado sa mga pwedeng madalang mga sakit ng ating mga alaga kung hindi natin sila mapabakunahan. Doc Harry, alam niyo po, tulad ng nabanggit ko kanina, ako din ay isang fur parent, ano? Pero alam niyo po, marami po akong katanungan tulad ng ano po ba yung mga dapat gawin upang mapanatili ang kanilang health din ng ating mga pets, no? Meron po ba kayong masasuggest sa ating mga health checkers dyan ng mga fur babies din na nakikinig at nanonood ngayon? Yan, para sa mga health checkers natin na mga fur parent din, marami nagsasabi kasi na mahal magkaroon ng alaga, lalo yung sinasabi mahal magpabet. Pero kung tutuusin, hindi naman mahal magkasakit ang mga alaga natin. Doon nagiging mahal yung pagpapabet. Same with sa human naman na siyempre ang hirap magkasakit. Pag nagkasakit, ang gastos din. So, ang number one na kailangan lang naman is maproteksyonan sila. So, yung pagpapabakuna, malaking bagay siya. Ang dami niyang na-prevent. Like, yung number one dyan, yung rabies, dun sa nabanggit ko pong bakuna na 5-in-1, yung mga parvo, distemper, leptospirosis, parang influenza, hepatitis, na prevent din niya. Ito yung mga common na sakit. So, isa din dyan, kailangan yung para sa parasite. Yan nabanggit ko po na core protection nila yung tatlong yun. Na yung sa parasite naman po, sa bulate, sa pulgas, garapata, galis, importanteng nabibigay po yun. So yung tatlong yun po, maibigay lang po sa ating mga alaga. Kahit pa paano malaking tulong na ito para maiwasan yung mga common na sakit na naupuan nila. And then para maiwasan din yung gastos na pag nakuha yung sakit instead na na-prevent natin. Yung nga, yung lagi sinasabi, prevention is better than cure. Kasi number one, hindi masakit sa bulsa pag na-prevent. Pag nagkasakit yan, masyadong madugo na sa bulsa, sakit pa sa puso. Naku, totoo po yan, Doc Harry, no? I agree na kailangan prevention talaga is better than cure. Siguro maganda din po nating i-remind, Doc Harry, sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, lalong-lalo na sa merong mga alagang hayop, ano? Sa rabies po, gaano po kadalas itong pinapabakunahan ng ating mga alaga laban sa rabies at saka dun sa 5-in-1 po? At yung parasitiko, gaano din po ito kadalas na dapat na pinupunta sa aming mga veterinaryo? Yung rabies, nagsisimula yan as early as 3 months of age. So, after nung 3 months na yun, isang beses na lang po yun sa isang taon. So, yung 6-in-1, 5-in-1, or yung 8-in-1, yung variety ng 5-in-1 vaccine, actually it starts with 6 weeks of age. So, parang 1 month and a half. Sunod-sunod na series of shot yun. So, yung 4 na beses po yun na in 2 weeks interval. And then, kasabay po niya doon yung para sa parasit po, yung porka. So, 4 din po yun. Once na natapos po yun sa porka, it's quarterly every 3 months na po. So, may mga ibang medication naman po. Like, may nilalabas kasi ngayon good for 1 year na nagamot para sa mga parasite. So, pero yung common po ngayon is every 3 months. So, yung rabies po, once a year, binibigay po siya, yung 6-in-1, yung 5-in-1 na variants po, once a year din po siya, and para sa parasite naman po, every 3 months po siya. Ayan po, no, sa ating mga health checkers, sa mga fur parents din, no, once a year na rabies, once a year na 5-in-1, at every 3 months para sa ating mga parasite. So, Doc Harry, napakadami po nating napag-usapan ngayon, no? At marami pong nagtatanong, saan po ba namin kayo pwedeng makonsulta kapag po kami po ay may mga alaga na pwedeng at gustong ipakonsulta po sa inyo?
Ayan. So, makikita nyo po or makakapag-connect po kayo sa akin through sa House of Puppies. Isa po ako sa mga senior vet po nila doon. Medyo tatlo po kasi pwede nyo makontak. Makikita nyo din po, makokontak nyo din po ako sa City Tales Full Veterinary Care. Ito naman po yung serbisyo na kami po yung pumupunta sa bahay para doon sa mga alaga na hindi naman kayang dalhin sa klinika. Kasi ngayon, may mga ibang nag-aalaga po, hindi lang isang, ang daming alaga, so hirap dalhin. So kami po yung pupunta. And may isa din po akong sinusuportahang grupo, yung Ferndale Sanctuary. Ito naman po yung mga nagre-rescue ng mga alaga na napabayaan. So yun po yung ginagawa namin TNVR kasi isa sa mga advocacy din namin na kahit pa paano is makatulong para doon sa pag-prevent ng mga sakit, lalo na yung rabies. So ito po yung nagka-catch po kami, nagtatrap po kami, pinakapon, binabakunan, then nire-release. May mga iba po na pag hindi namin kaya nire-release, pinapahanapan namin ng fur parent para kasi may mga iba sobrang liit pa lang kailangan hindi na kayang ibalik sa wild or sa labas, mamamatay sila. So pinapahanap namin ng mga mag-aalag. Okay. Nakakatuwa naman po at nakaka-inspire dahil kayo rin po ay may advocacy, no, Doc Harry. So, Doc Harry, para po isa lang ating kwentuhan ngayong araw, ano po ang inyong huling mensahe para safe ang ating mga sarili at ang ating mga pets ngayong tag-init? Ayan. So, ang pinaka-advice ko dito is maging responsable mga fur parent po tayo. Kasi once na yung mga alaga natin, responsibilidad natin yan, kung ano man po yung mga disgrasya, pwede nilang magawa. So, yung bakuna, huwag pong dapat laging naibibigay ito at kung wala pong balak na i-breed or talagang sa bahay lang po, kasi we highly suggest na pinapakapon po sila. Kasi para maiwasan natin yung pagdami, yung mga unwanted pregnancy, yung mga biglang pagdami ng alaga natin. Kasi sa simpleng pag-control po ng ating populasyon sa ating mga alaga, ang laking po nito prevention o protection sa rabies dito. Aside from sa pagpapabakuna. Maraming salamat po, Doc Harry, Dr. Leif, Zachary Pingol. Salamat din po. Maraming salamat po. Health Check Plus, Teacher Eddie, at ating mga Health Check. Isa na namang episode ukol sa mga paksang mainit tungkol sa tag-init ang ating binigyang pansin ngayong araw. Abangan ang mga susunod na episode sa susunod na linggo. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus.